Malapit na tayong pumasok doon sa bulubunduking area. Doon na sa mismong paakyat na ng Mount Tarumae. So bago tayo makarating doon, daanan muna tayo ng 7-Eleven. Kasi alas 11 na, medyo late na ako nakaalis. Bili na muna ako ng makukutkot ko ng pagkain. Tubig, ng kanin, onigiri siguro, tsaka iba pang kutkutin. Para wala na tayong problema pag akyat natin doon sa taas. Tara, baba muna tayo. Bili tayo ng pagkain. Tubig lang naman kailangan natin. Tsaka onigiri. Buhari sweat na lang tayo. Tuna mayo. Kuha na rin tayong tinapay para mabilis kainin. Ito, margarine with butter tsaka with raisin. Okay. Okay na para makaalis na tayo. Tara, kain tayo. Tara, talaga na tayo. Mabilisan lang to kasi yung aakyatin nating bundok hindi naman ganun sobrang kataas. Mga 1 hour lang daw. Kapag ka medyo physically fit ka, 1 hour lang daw yung hanggang doon sa summit mula doon sa baba. Pero pag medyo uugod-ugod ka na ng konti, mas mabagal, mga 2 oras daw. So tara, larga na tayo. Ito ang Lake Chicotsko na napapaligiran ng 3 bundok na balak kong akyatin ngayong taon. Napakaganda ng lugar na to at sobrang linis ng tubig. Kaya ito ay tinaguri ang pinakamalinis na body of water na pinagkukunan ng inuming tubig dito sa Japan sa loob ng 11 taon. Kaya ngayong taon na to, ang goal ko ay maakyat ang mga bundok na nakapaligid dito. At sumilip na nga ang unang bundok na aakyatin ko ngayon. Yang nasa harap ay si Mount Tarumae. Siguro mga ilang minutes na lang, 5 minutes, nandun na tayo mismo sa starting point ng trail, paakyat ng Mount Tarumae. Ngayon hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin habang umaakyat. Dahil ito ang first time in 10 years dito sa Hokkaido. First time mag-hiking at mag-camping. Kung mapapansin nyo dun sa dinadaanan natin, puro zigzag na siya, tas puro pataas. Etong si Burnik, kahit maliit, matinik. Kaya Burnik ang pangalan nito eh. Kasi ito si Burnik, naka-turbo intercooler, kahit 660cc lang ang kanyang engine displacement at K-car kung tawagin dito sa Japan. Nandito na tayo ngayon sa mismong starting point ng trail. Mapapansin nyo, ang daming nakaparadang sasakyan dito sa side na to. Noon kasi, alam ko nire-renovate yung doon yung mismong area kung saan yung maraming car parkingan talaga. Pero ngayon, makikiparada na lang tayo dito sa side. Hanap tayo ng magandang slot natin. Dito, makikisiksik na lang tayo dito. Ito, okay itong spot na to. Dito na tayo. Okay, andito na tayo sa site. Ready lang natin yung mga gamit natin pang video. Tripod, tubig, yung ating tinapay, yung ating onigiri dito. Sa totoo lang, wala akong idea sa pag-hiking. Sa loob kasi ng 10 taon ko dito sa Japan, first time ko lang gagawin to dito ngayon. Ang main goal ko sa pag-hike na to ay makakuha ng magandang picture at mga video. Kaya tripod at camera bag ang dala-dala ko. Marami ring mga foreigner na nag-hike dito katulad ko. At mga lokal na mga taga Hokkaido. Start na ako mag-trek. Mula dun sa baba, nandun yung car park. So ngayon ay 12:11. Parang nagkamali yata ako ng suot Mali ako ng basa ng weather kasi nakalagay kanina sunny. Pero medyo maulap. Tsaka malamig yung hangin. Pero okay lang, kaya pa naman. Sure ko lang. Tingnan mo nasa kalagitnaan tayo ng kagubatan, ng masukal na gubat. Maraming puno, bundok. Wala kang marinig kundi huni ng ibon. Pero tignan mo, hanggang dito, napakaganda ng drainage system nila. Na talagang meron daluyan ng, pagka malakas ang ulan, meron daluyan ng tubig. Yung babagsak at hindi doon sa gubat. Kaya hindi magkakaroon ng landslide.
Simple, di ba? Ito ang unang taong makakasalubong ko na galing doon sa taas. Chua! May edad na rin. Siguro mga around 65 years old. Pero iba talaga ang mga Hapon eh. Kapag ka sila yung umabot ng 60, 70, parang normal lang sa kanilang paglalakad. Patulad mo, no? Parang mas diretso pa maglakad sa akin. Lakad pa tayo. Mahaba-haba pa. Doon. Wala pa tayo doon mismo sa starting point ng trail. Kasi doon alam ko magre-register ka bago ka umakyat. Wala namang tao. Sariling lista ka lang. Maglalag ka lang. Para at least kapag may nangyari sa'yong masama, inatake ka ng oso o inatake ka sa puso. Dito kasi sa mga gubat ng Hokkaido, malaki ang chance na sa ganitong lugar may makita ka na mga oso. Lalo na kapag bagong panganak yung mga oso na yan. Masyado yung susuplada. Masyadong overprotective. Kaya dapat daw, kapag lalakad ka sa ganitong lugar, lalo na kapag ka mag-isa ka, kailangan daw maingay ka. Kailangan daw, kunyari, may kausap ka. Malayo pa lang naririnig na ng oso na may taong parating. Lalayo na siya. Hindi yung tahimik ka naglalakad. At pagka nagkabulagaan kayong dalawa ng oso, sigurado, pananghalian ang labas mo. Kaya kunyari, oh pre, di ba? Yung, punta tayo ron eh. Oh, para akong baliw. Ito yung pangalawang tao, mga kasalubong ko galing sa taas. Konnichiwa. Kung maririnig mo, meron siyang bell na nakakabit sa katawan niya. Habang naglalakad siya, nag-iingay yung bell. Isang safety measure din yan para malaman ng oso na may parating na tao. Yun yan. Next time, kapag ka nagustuhan ko itong ginagawa ko ngayon, bibili tayo ng mga gamit na ganyan. So ngayon, first time, first trial. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, kung magugustuhan ko ba o nagsasayang ako ng oras. Malalaman natin yan mamaya pag nandun na tayo sa taas. Ito na yung pangatlong. Konnichiwa. Pangatlong nakasalubong ko, babaeng matanda naman. Ganon din siya. Meron din siyang bell. Tingnan mo naman, nagja-jogging pa pababa. Ang lakas niyo basang. Ay nako, kakaingit kayo. Sana all malakas ang katawan. Parang hinihingal na ako. Ito na naman yung ubog natin. Tama na. 30 minutes na ako naglalakad. Puro pataas. Mula dito sa point na to, medyo numipis na yung mga puno. Hindi na ganun kasukal. Tapos yung bundok na yun ang aakyatin natin. Siguro mga 30 to 45 minutes pa. Siguro sa bandang doon meron pahingahan. Doon na tayo magpahinga. Pagkatapos ng 30 minutong paglalakad na puro paakyat, ay narating ko na rin ang 7th station ng Mount Tarumai. Dito, pwede ka magpahinga at gumamit ng palikuran kung kailangan na. Kahit makulimlim ang panahon, talagang mainit ngayon ang summer dito sa Japan. May nakasalubong din ako mga Japanese na kasama nilang umakyat ang mga alaga nilang aso. Ito ang mapa ng kabuuan ng lugar na to. Tara. Ito yung sign na sinasabi ko na may chance kang makasalubong ng oso. Dito nakalagay, bear sighting dito sa lugar na to. Ilalagay nila kung anong buwan, kung anong araw. Ito yung buwan, ito yung taon, ito yung buwan, ito yung araw. Minsan nakalagay din yung oras kung anong oras nagpakita. Yung kuma dito sa area na to. Sa ngayon wala naman nakalista, so ibig sabihin safe. Wala masyadong sightings ng bear. Ngayon, kailangan nating mag-register dito. Kailangan natin mag-log. Kailangan mo isulat ang iyong pangalan, nationality, contact number, at ang oras ng pag-akyat. At pagkatapos mo maakyat ang bundok na to, ay kailangan mo ulit sumulat dito para malaman nila na safe kang nakababa.
At walang masama ang anumang nangyari sa'yo. Kahit baguhan ka sa pagha-hiking, ay kayang-kaya mo akyatin ng bundok na to. Kailangan mo lang na magandang sapatos. Dahil medyo mabato ang mga trail nila rito. Medyo masikip yung daan. Kaya pag kami bumababa, pinapadaan ko muna. Yung couple na medyo matanda. Kompleto sila sa gadget, sa gamit pang hiking. Ako ito lang, yung bag ko, camera bag pa. Hindi pa talaga pang hiking na bag. Pero sabi ko nga, first time lang naman to. Ayun na. May bubuyog. Papansin mo, wala dito. Parang maging bigla nang wala nang puno. Kasi ayun na yung pinaka taas ng bundok. Kapagod din. Kala ko hindi. Lahat ng pagod mo ay mawawala kapag ganito kaganda ang kapaligirang makikita mo. Ang ganda ng view doon, no? Overlooking mo yung lake. Tapos, ayun sa kabilang side. Ayun yung Mount Eniwa. Yan ang next target natin. Sa ngayon, dito muna tayo kay Mount Tarumae. Nandun naman yung Lake Shikotsko. Ayun. Sobrang ganda na itong lugar na to. Yeah. Bye. See ya. Napalaban na naman tayo ng Inglesan. Kasi nakasalubong natin yung mga, ayun, dalawang Australiano. Akala nila ang galing mag-English. 5 minutes lang yun eh. Naka 3.5 minutes na ako. So meron pa ako 1.5 minutes. Sana wala na tayo makasalubog na foreigner na makikipag-usap sa atin. Sa parte na to ay talagang naramdaman ko na ang pagod. Kaya panandalian akong naupo sa isang malaking bato na to at uminom ng aking dalang tubig. Nung mga oras na yun, wala akong makitang ibang tao sa taas ng bundok. Kaya mas naramdaman ko ang pagiging payapa ng lugar na to. Para akong nasa ibang dimensyon ng mundo. Hindi ko alam kung ito na yung tuktok pero parang hindi pa eh. Meron ng mga marker dito. Meron nakalagay. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. 0.3K. Ito Nishiyama. Nishi. So ibig sabihin Nishi West. 1.8K. Ito hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Kaya pala medyo malamig-lamig pa dito. Meron pa palang natitirang yelo. Ayun. May yelo pang natitira sa taas. Kaya medyo malamig dito. Mali yung suot ko. May raincoat. Wala akong dala. So punta lang tayo doon. Makapag drone shot doon sa may umuusok na yon. Tapos doon sa pinaka peak. Para makapag shot lang tayo. Tapos baba na tayo. Baka maabutan tayo ng ulan. Wala man lang akong raincoat. Kasi medyo kumakapal yung ulap. Ayun katulad nun. Nakarating na tayo dito sa tuktok. Yeah! Meron akong parang nakitang pahingahan doon. Yun no. Punta tayo doon. Pahinga lang tayo saglit. Tapos balik na tayo kasi lumalamig na yung panahon. Tsaka kumakapal yung ulap. Wala man lang akong panangga sa ulan. Yari tayo nito. So kailangan natin magmadali. Nandun yung kabilang crater ng bulkan. Ayun no. Doon sa umuusok na yun. Hindi na tayo makakarating doon kasi para makarating ka ron, mga kulang-kulang 1 oras pa para maikutan mo yon. So at least okay na tayo rito. Narating na natin yung isang summit. Okay na tayo. Nandito na tayo sa pahingahan. Ewan ko parang may shrine maliit dito. Merong solar. Parang satellite. Madalas kapag sa mga summit ng bundok dito sa Japan, merong mga ganito. So nakarating na tayo dito. Yun. May parang torii gate. Tingnan natin kung anong meron. Madalas, ganito ang itsura ng mga summit ng bundok dito sa Japan. Meron silang mga shrine. Kailangan na natin bumaba. Delikado. Kasi ang kapal na. Yung ulap na makapal. Ayun na. Tapos ang lamig na rito sa taas. Naka t-shirt lang ako. Doon sa baba, ang araw. Pero dito sa taas ng bundok, ang lamig. So kailangan ko nang bumaba. Gusto ko pa sanang kumuha ng mga drone shot. Pero kailangan ko nang tapusin. Lamig.
Okay lang yung hangin. Ang delikado yung ulan. Pag dito tayo inabot sa taas, so kailangan natin magmadali. Sa totoo lang, parang mas mahirap pang bumaba kaysa umakyat kanina. Kasi yung mga bato, delikado. Minsan pag apak mo, dumadaos-dos yung paa mo dire-diretso. Delikado bumaba. Kailangan pala talaga meron kang stick, yung pangtukod, para nagte-trekking. Para at least kahit papano may aawat sa'yo. Padaos-dos, di ba? Kinabit ko na yung go para mapakita ko din kung gaano kahirap yung pagbaba dito. Kinabahan ako rin sa taas kanina kasi biglang lumakas yung hangin, kumapal yung ulap, tapos umaambon-ambon. Ang lamig. Kaya bigla akong tumakbo na, nagmadali na ako pababa kasi nga wala man lang akong panglaban sa lamig pagka biglang umulan. So dito medyo hindi na ganun kalamig kasi kalagitnaan na to. Kaya hindi na siya ganun kalamig. Ayan na ang ulan. Umuulan na, maambon na, malayo pa tayo sa kotse. Mga 45 minutes pa ako mula dito hanggang doon sa kotse ko. Maambon na. Huwag ka muna babagsak, boss. Please. Huwag ka muna babagsak. Wala tayong panangga sa ulan. Yari tayo. Ayan na, umuulan na. Yung dalawang foreigner nagkabit na ng mga raincoat nila. Dito may mga umakit na nakabike. CR muna tayo. Tingnan natin kung ano itsura ng CR dito. Kita mo naman, kahit nasa gitna ka ng bundok. Ay, si CR pala ako. Sorry. Tara na. Hanggat mahina pa. Tikatik pa lang naman eh. Suungin na natin. Huwag na tayong huminto. Medyo nakababa na tayo. Umuulan pa din. Pero may konti ng araw. Konti na lang. Lesson learned. Pag magte-trekking ka pala, ganyan talaga pagka first time. Marami kang matututuhan sa mga pagkakamali. Tama lang naman yan. Huwag kang matakot sumubok ng bagong bagay. Huwag ka rin matakot magkamali. Dahil yung pagkakamali na yan, dyan ka matututo. Ganun lang talaga ang buhay. Ay, salamat. Pakita ko na yung gate. Lapit na tayo. Ayun na. 3:57. Tagal-tagal din ha. Buti hindi tumuloy yung ulan. Okay na. Yes! Si Burnik nag-iisa na dun. Wala na siyang katabi. Kanina madaming katabi yan eh. Bye, Mount Tarumay. See you next time, Mount Eniwa. Ito na si Burnik. Grabe pagod. Bago tayo mag-drive, kain muna tayo. Pa ako nanananghalian. Ito savior talaga to eh. Japan, ang 7-Eleven. Maraming nabubuhay at nakakaraos sa pagbili ng pagkain sa 7-Eleven. Isa na ako dyan. Lalong-lalo na tong Tsuna Mayo Onigiri. Paborito ko to. Daikimasu. Ang utong. Ang sarap. Pinakikiramdaman ko yung sarili ko kung magugustuhan ko itong pagta-trekking. Pag-hiking. Mauulit-ulit. Ngayon, bosin ko lang itong onigiri. Sabi na tayo. Punta ako. Targa na tayo. Okay. Let's go. Isa lang ang masasabi ko sa experience ko dito. Ibang klaseng kaligayahan ang naramdaman ko.
sa paglalakbay sa napakagandang lugar na to. Sigurado na ako na uulitin ko to. Hanggang sa muli, kita-kita tayo ulit sa susunod na bundok na aakyatin ko dito sa Hokkaido. Paalam!